Isang mapagpala at mabiyayang araw sa inyong lahat. Good morning po. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Galing sa salitang penta na ang ibig sabihin ay 50. 50 araw makalipas ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, siya ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Ama sa kalangitan. At kasunod nito, pinadala niya ang kanyang banal na Espiritu sa gitna ng mga alagad. At para sa ating lahat, ito ang huling araw ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Di lang apoy na bumaba sa kanyang mga alagad. Ito ang araw ng pagsilang ng ating simbahan. Ngayon, inaalala natin ang pagsisimula ng pagmimisyon ng simbahan. Noong una, ang mga alagad ng ating Panginoon ay tila takot. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, binigyan sila ng lakas ng loob na ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Dati-rati, hindi sila nakakapagsalita ng iba't ibang wika. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nakapagsalita na sila ng iba't ibang wika at nakapangaral sa mga bansa. Ang banal na Espiritu ay Espiritu ng katotohanan. Noong simula, parang ayaw nilang ipahayag ang katotohanan. Pero pagkatapos na ipadala ang banal na Espiritu, naging malakas na ang kanilang loob na ipahayag ang katotohanan kay Kristo. Kahit pang kapalit nito ay ang kanilang mismong buhay. At alam natin ang mga apostol ng ating Panginoon ay namatay na lahat bilang martir ng pananampalataya maliban sa isa. Sino yung isang yon? Ang alagad na minamahal ni Jesus, si Apostol San Juan, na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay ng mahaba para maisulat ang Ebanghelyo. Tunay nga, ang ating simbahan ay inaitatag sa pananampalataya at pagsasaksi ng mga apostol. Tayo ay kabilang sa simbahang itinatag ng mga apostol at patuloy tayong binubuklod ng banal na Espiritu. At yan ang ating ipinagdiriwang sa linggong ito. Kaya nga mga kapatid, sa aking pagdinilay sa linggong ito, inaanyayahan ko kayo na tingnan natin ang mga imahe ng banal na Espiritu. Tandaan natin ang Espiritu Santo ay sumasalahat. Kaya nga anumang paglalarawan sa Kanya, masasabi natin na it is just a poor representation. We can never fully grasp the Spirit. Hindi natin kailanman mahahawakan at labis na maintindihan ang banal na Espiritu, sapagkat siya'y umiiral na mula pa sa simula. Ang banal na Espiritu ay Diyos. Siya ay persona, gaya ng Diyos Ama at Diyos Anak. Siya ay dibino, siya ay Diyos. Subalit dahil sa pagbibiyaya ng Diyos, kahit na hindi natin kailanman maaarok ang banal na Espiritu, nararamdaman pa rin natin siya. Nakikilala natin siya. Nararanasan natin siya sa ating mga puso, sapagkat ang puso ng bawat isa sa atin ay templo ng banal na Espiritu. Kaya nga mga kapatid, even if we do not fully understand the Spirit, dahil sa pagbibiyaya ng banal na Espiritu, meron pa rin tayong masasabi tungkol sa Kanya. Hindi kumpleto, pero meron tayong masasabi dahil ang puso natin, ang bawat isa sa atin, ay templo ng Espiritu Santo. Kaya nga, una, nakilala ang banal na Espiritu bilang dilang apoy. Yan. Meron ba kayong nakikitang dilang apoy? Nararamdaman nyo ba yung dilang apoy? No? Mga kapatid, ang dila ay makapangyarihan. Nakakapagsalita ang tao dahil meron siyang dila. Kaya nga, ang taong pipi, maaaring
maiksi ang dila o walang dila. Ang banal na Espiritu inilarawan bilang dila, pero hindi lang basta dila, kundi dilang apoy, dilang maalab. Ang apoy ay naglilinis, alam natin yan. Fire purifies. Kaya nga ang dilang maalab ay nangungusap ng katotohanan. Kaya nga hindi lang basta dila yan, dilang maalab, dilang nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga, masasabi natin na ang isang taong nabubuhay sa Espiritu, nagsasabi ng totoo, hindi sinungaling. Ang taong nabubuhay sa banal na Espiritu, hindi natatakot na ipahayag ang mabuti, ang totoo at banal. Kaya nga isa sa magandang kaloob ng simbahan ay ito, we possess prophetic tongues. Hindi natatakot ang simbahan na ipahayag si Kristo, napapanahon man o hindi. Matakot po tayo kapag ang simbahan hindi na nangungusap, lalo na sa mga usaping moral na umiiral sa ating paligid. Kapag hindi na nagpo-call ng atensyon ang ating simbahan, baka humihina na yung kanyang prophetikong dila, the prophetic tongue. Kaya nga, huwag tayong malulungkot, huwag tayong maiinis kapag nagsasalita ang simbahan tungkol sa mga issue ng bayan o yung mga nangyayari sa paligid, sapagkat bahagi yan ng Espiritu Santong kumikilos sa gitna ng simbahan. Our church will continue to appeal to the conscience of each one, patuloy na mangungusap bilang prophetikong dila. Kaya nga mga kapatid, patuloy nating ipagdasal ang simbahan na maging courageous, matapang na nangungusap, lalong-lalo na sa panahon na hindi na niyayakap ang mabuti, ang banal at ang totoo. Mga kapatid, kamusta nga ba ang ating mga dila? Do we possess courageous tongues? Sa lahat po ng nilalang ng Diyos, ang tao lang ang may kakayahang magsalita. Pero yung kakayahang niya na magsalita ay hindi ginagamit o binigay sa atin para tayo ay makapanakit ng kapwa. Minsan may mga taong matalim ang dila, masakit magsalita. Minsan akala natin normal na ang pagmumura kasi nakikita natin ito sa mga leader natin, sa mga nasa telebisyon na parang ordinaryo ng pagmumura. Pero mga kapatid, tandaan natin, kasalanan pa rin yan. Kasi ang kalooban ng Diyos, gagamitin natin ang ating kakayahang magsalita, hindi para manakit ng kapwa, kundi magpuri. Hindi magbaba ng kapwa, kundi magtaas ng kapwa. Kaya nga sa mga taong matalim magsalita, nagmumura, nagdadala ng sama ng loob, hindi ginagamit ang kaloob na binigay ayon sa plano at disenyo ng Diyos. Paano ba natin pinagsasalitaan yung mga taong mas mababa sa atin? Paano nga ba natin trinatrato ang ating kapwa? Nawa ang dila natin ay nagagamit para magpalakas ng loob, magsabi ng totoo, at maglahad ng mabuti sa kapwa. Sana gamitin ang kakayahang ito dahil ito ay binigay sa atin ng banal na Espiritu. Gamitin ayon sa plano at disenyo ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, ang Espiritu ay nagpapakilala bilang puting kalapati. Yan, makikita ninyo sa mga tarpaulin. May kalapati. Tanda ng kalinisan at kapayapaan. Ang mga alagad ng ating Panginoon, simulang nagsalita ng iba't ibang wika. Iba-iba sila ng pagsasalita, iba-ibang lengguwahe, pero nagkakaisa sila at nagkakaintindihan sila. Mapayapa sila. Kaya nga hindi dahilan ng pagkakaiba-iba para mawala ang kapayapaan. Ang pagkakaisa ng simbahan ay nakabatay sa pagpapahalaga
maging sa ating pagkakaiba-iba. Makikita natin yan sa tipo ng mga nagsisimba. No? Kapag tayo ay sumasamba, hindi kayo nire-require na magsuot ng uniform. Iba-ibang inyong kasuotan. Kasi kapag ni-require kayo na merong uniform, dapat long sleeve, puti, bestida, baka hindi na tayo simbahan ni Kristo. Baka magmukha na tayong kulto. Dito pa lang makikita natin na tayo iba-iba. Pero kahit tayo iba-iba, pinagkakaisa tayo ng iisang katawan ni Kristo. Tayo ang simbahan, tayo ang katawan ni Kristo. Kaya nga sa patuloy nating paglalakbay ng sama-sama, ang hamon at paanyaya sa atin, synodality, synhodos, to journey together. We will listen, makikinig tayo sa isa't isa, dahil lagi tayong merong matututunan sa bawat isa. At dahil tayo naglalakbay ng sama-sama, we must always pray for peace. Minsan mailap ang kapayapaan. Laging may banta ng kapayapaan sa mundo. Maraming mga digmaan ang nababalitaan natin sa ibang bansa. At maging dito sa ating bayan, maraming mga pag-aaway-away. Pero kahit mailap ang kapayapaan, we will continue to pray for peace. Peace in the world, peace in our country, peace in our communities, in our families, and even to ourselves. Kahit tayo ay iba-iba, tinatawag tayo na maging daluyan ng kapayapaan. Kaya nga ang pinakamahalaga yung kapayapaan ng puso natin. Kasi kapag tayo ay nagkakasala, ang unang-unang nawawala sa tao ay ang kanyang kapayapaan. Kailangan natin ng kapayapaan, lalo na sa ating sariling buhay. Kailangan natin sa buhay natin ang espiritu ng kapayapaan. Pangatlo at panghuli, the Holy Spirit is ruach, breath, hininga. Sa Hebreo, ruach. The Spirit is life-giving breath. Kapag ang isang tao wala nang hininga, anong ibig sabihin yan? Siya ay patay na. Kaya kahit ang hininga ng katabi natin hindi magandang amoy, at least ang mahalaga, buhay siya. Nabubuhay siya. Tanda ng buhay ang hininga. Ang ruach ay buhay. At kung nabubuhay tayo sa banal na espiritu, merong laging pagpapahalaga sa buhay. Kabilang na ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos sa pasimula pa. The Holy Spirit is breath, ruach, buhay. Kaya nga sa aklat ng Henesis, di ba? Nung hindi pa umiiral ang sanlibutan, ano yung naglikha ng lahat? Ang hininga ng Diyos. Ang banal na espiritu. Kaya nga ang paanyaya sa atin, dahil ang banal na espiritu ay buhay, paanyaya sa atin, lagi sana tayong kumikilos tungo sa pagbabagong buhay. Masasabi mo ng isang tao'y nabubuhay sa espiritu kung siya ay naninindigan sa buhay, nagpapahalaga sa buhay, at handang talikuran ang balikong buhay para taluntunin ang landas ng Diyos. Halina, banal na Espiritu, pumanaog ka nawa sa amin. Baguhin mo ang aming mga puso at kaluluwa. Kami turuan mo na sumunod sa tawag at paanyaya ng Ama. Tulungan mo kaming umiwas at lumayo sa kasalanan. Pagkalooban mo kami ng lakas at tapang na ipahayag ang iyong katotohanan, ang katotohanan ng may pagmamahal at kapayapaan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.